Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Pahayag ni Atty. Rowena Guanzon yung nangyayaring anti-Marcos rally sa Forbes Park. Guanzon, buwisit na buwisit ang mga legitimate na mayayaman sa Forbes Park na damay sa mga crooks, crocodile. Ito ang reaksyon ni dating COMELEC at COA Commissioner Atty. Rowena Guanzon sa nangyaring kilos protesta na pinangunahan ni Congress Miao Barzaga sa Forbes Park nitong Oktubre 12, 2025. Tila nadamay pa umano ang mga lehitimong negosyanteng matagal nang nakatira sa eksklusibong subdivision ng ilang politikong nakabili ng mansyon sa Forbes Park gamit ang umanong ninakaw na pera ng bayan. Ayon kay Guanzon, ito yung kanyang I'm sure buwisit na yung mga mayayaman na may legitimate na businesses sa mga kapitbahay nila na politiko na yung pinambili sabay sa Forbes ay galing sa ninakaw na pera sa gobyerno. Nananahimik sila, tapos nadadamay sa mga crocodile. Okay. Agree ba kayo? Itong pahayag ni Atty. Guanzon. Alam nyo, itong utak ni Atty. Guanzon at utak ni Congressman Barzaga, magka-frequency. Kaya nagtutulungan sila. Sinasabi nila na may konting sayad sa pag-iisip itong si Congressman Barzaga. But so be it. Ito ang kailangan natin ngayon. Mga pag-uutak na kakaiba. Kasi, bakit tinatarget ni Congressman Barzaga ang Forbes Park? Kasi nandyan nakatira talaga yung mga politikong, alam nyo na, binalahura o binastos ang kaban ng taong bayan. And agree ako dito sa obserbasyon ni Atty. Guanzon na buwisit na ngayon ang mga mayayaman sa Forbes Park. Baka nga darating ang panahon. Kasi sabi ni Congressman Barzaga, araw-arawin daw siya ng rally sa mga eksklusibong subdivision na kung saan may nakatira na mga politiko na pinaghihinalaan na nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Araw-araw. Sa araw-araw na rally ay baka darating ang panahon, magpetisyon ang mga legitimate na mayayaman sa mga exclusive subdivision na paalisin yung mga politikong nasasangkot sa flood control. Kaya, ang galing talaga nitong si Congressman Barzaga. Yung kanyang taktika kagabi na announce. Forbes Park, papasukin natin yan. Papasukin. So, naaalarma ang mga residente. Yung pala, pain lang yon. Nandun ng 2,000 pulis. Nandun na si Secretary Rimulya. Mamaya, nag-change binyo. Nandun, naka-ready ang Sulaiman Park. Nandun ang mga kapwa niya, mga kritiko ng Marcos administration. Kaya ito, psychological warfare ito. Itong ginagamit nila. Kung sundalo pa, yung active na sundalo, itong si Barzaga, bagay na bagay siya ma-assign sa psychological warfare department or psychological operations unit. Marunong siya kasi sa gyera, hindi mo naman kailangan physical na talunin yung kalaban mo. Kung kaya mo siyang talunin, ma-destroy mo yung kanyang fighting spirit without firing a single shot, yan ang tinatawag na pinnacle of battle. Pinakamagaling na sundalo, yung kaya niyang talunin ang kanyang kalaban without firing a single shot. At
Na-achieve lang yan through psychological warfare. Nangyari yan sa nung first Gulf War, yung inatake ng Iraq ang Kuwait, nilusog. Yung operation ng tawag ng operation, ang dami nilang ginamit na na psychological warfare na para ma-destroy ang fighting spirit ng mga Iraqi soldiers. At tunay nga, pagdating ng mga ground forces, surrender diretso ang mga Iraqi soldiers. Kasi na-destroy na weaken na their will to fight. Diretso surrender. Ganito rin ang ginagawa ni Congressman Barsaga. Tinatakot niya yung Pero mo yan, araw-araw. Let's see what will happen. Yung araw-araw na rally at sasabayan din ng civil society groups. Although yung civil society groups, every Friday, nag-iingay sila kontra korupsyon. Yung Trillion March against corruption, I think November 29 or 30, magsasagawa sila ulit ng dambuhalang rally katulad ng ginawa nila noong September 21. So ito na, simula lang ito. Mag-ingay po tayo. Huwag tayong tumahimik. Dahil tama na, sobra na ang ginagawa ng mga buhayang politiko. Pinagmamayabang pa nila na 5,500 flood control projects na tapos na. Yung pala karamihan doon mga guni-guni, karamihan doon mga substandard. Ngayon na booking sila. Ngayon, kawawa ang ating bansa. Ang ating ekonomiya, pag hindi nila ito naagapan itong corruption issue, lulugmok ang ating ekonomiya na sana hindi mangyari. Sana hindi tayo matulad ng I think Bangladesh, yung nagkaroon ng economic collapse 2 years ago dahil sa maling policies, yung hindi magandang governance ng mga namumuno. Economic collapse, kawawang mga taga Bangladesh. Sana hindi tayo matulad noon. At good luck na lang dito sa mga nagsasalita. Attorney Rowena Guanzon, Congressman Barsaga, Congressman Toby Chanco, Congressman Ungab, at iba pa, kayo po ang boses ng mamamayang Pilipino. Sana ipagpatuloy nyo ang inyong pag-iingay para manahimik na o para matigil na ang ginagawang korupsyon, panluloko sa kaban ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito.